Alam ko naman na wala kang feeling sa akin. Cool lang nasabi niya sa akin. Kasi kung sakaling di ako kinasal sa'yo at hindi ikaw ang tipo ko. Sabi ko sa kanya, "What?" Kulot pang tanong niya sa akin. Halatang pinipigilan niyang sariling magalit. Sinasabi ko lang, mas gusto ko kasi kasing edad ko lang magiging boyfriend ko. Pero same vibes lang kami. Sagot ko sa kanya kaya't nakita ko kung paano lalong nainis ang mukha niya. Galit ka. Samantalang kanina tuwang-tuwa kang inaasar mo ko. Alam mo, bawasan mong pagiging seryoso mo, ha? Alam naman natin madalas wala kang puso pero magbago ka na. Wala namang masama kung maging mabuti ka paminsan-minsan eh. Sabi ko sa kanya. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Kahit di ko sagutin ang tanong mo, alam kong alam mo rin ang sagot. Alam ko. Masama naman talagang tingin ng lahat sa akin eh. Saad niya sa akin bago siya pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ako mag-isa dito. Di ko alam pero ba't parang may awa ko nararamdaman sa kanya? Pero honest lang ako, di naman talaga siya mabait. Kasi kung mabait siya, papalayain niya ako. Binaliwala ko na lang ang mga iniisip ko. Pumasok ako sa loob para maghugas ng mga pinagkainan namin. Pero ako magsasabon na ako, biglang dumating si Drew. Ako na maghuhugas, sabi niya sa akin. Marunong ka ba? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Of course, wala akong di kayang gawin. Sagot niya sa akin. Okay, sad ko at tumabi ako. Nakatingin ako sa kanya at di ako makapaniwala na marunong siya maghugas ng mga plato. Saan ka natutong maghugas? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Secret! Nakangiting sagot niya sa akin. Bigla ako natulala sa ngiti niya, kaya't di din akong napangiti. Marunong naman pala siya eh, at di naman pala siya ganoon kaseryoso. Ngayon nakangiti na siya. Pero tuwing naalala ko ang una namin pagkikita, di ko maiwasan matakot sa kanya. I'm done na po, ma'am. Sabi niya sa akin sabay pitik sa noo ko. Ouch! Napadaing ako kasi ang lakas ng pagkakapitik niya sa akin. Sorry. Saad niya, tinipan niya ang noo ko. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa ginawa niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Ang mga mata niya ngayon may buhay na. Wala na ako makitang galit. Wala sa sariling hinaplos ko ang mukha niya. Hinapit naman niya ang bewang ko kaya't magkadikit na kami ngayong dalawa. Bumaba ang tingin niya sa labi ko kaya't napanunok ako. Bigla akong kinabahan sa uri ng tingin niya. Di ko inaasahan na sa pangalawang beses, hahalikan niya ako nung may kasamang pag-iingat. Napapikit ako, tinugon ko ang halik niya sa akin. Shit! Gusto kitang anuhin but I know that you're not okay. Sabi niya sa akin. Alam ko na totoo ang sinasabi niya dahil ramdam na ramdam ko siya. Kaya mas lalo pa naging abnormal ang pintig ng puso ko. Sa sinabi niya, bakit ganito? Bakit pakiramdam ko nagbabago na siya? Di na talaga siya ang Drew na kilala ko. Umakyat ka na. Utos pa niya sa akin. Bakit? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Dahil kapag tumagal ka pa dito baka maangkin kita. Shit, hindi pa magaling ang sugat mo? Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Na maintindihan ko ang sinabi niya halos takbuhin ko ng hagdanan. Makarating lang kagad sa itaas. Pagpasok ko ng room namin mabilis kong nilakang pintuan. Napahawak din ako sa dibdib ko. Ngayon ko lang naramdamang kumirot ang sugat ko. Shit, mali ito. Hindi ito po pwede. Baka may masamang balak siya sa'yo. Kaya ngayon, kinukuha lang niya ang loob mo. Pero paano kung nagbago na nga talaga siya? Pero imposible kasi talaga eh. Nalaki ang mata ko dahil 2 weeks na pala kaming walang nangyayari. Pero kung gugustuhin niya po, pwede naman siyang kumuha ng babae. At alam kong mag-uunahan pa ang mga babae para lamang maikama niya. Naligo na lang ako dahil mababaliw ako kakaisip ng dahilan kung bakit siya nagbabago. Nilinis ko ulit ang sugat ko at nilagyan ko ng gamot. Mabutit may mga ganitong gamot kaming dala. Nagsuot ako ng isang summer dress na gamit bago ako bumaba. Tinali ko na messy ba ng buhok ko. Hinanap ko siya dahil wala siya sa loob ng bahay. Lumabas ako at napangitid dahil pauwi na siya at may dala siyang mga isda. Ang gwapo naming mga isda. Saad ko sa sarili ko. Tumigil ka nga, pinupuri mo na siya eh. Sabay din sa akin ang sarili ko. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Nanghuli ako ng isda para may ulam tayo. Anong gusto mong luto sa isda? Tanong niya sa akin. Kahit ano, sagot ko sa kanya. Okay, ihaw na lang at ipaksiw natin ang iba. Sagot niya. Marunong ka rin magluto? Of course, I told you. Wala akong di kayang gawin. Sagot niya sa akin. Di rin ako nagsalita. Pumasok siya sa loob at tininis niya ang mga isda na hinuli niya. Medyo nahiya pa ako dahil tinalo pa niya ako. Ako nga hindi marunong maglinis ng mga isda eh. Prito lang din ang kaya kong iluto. Ang galing mo. Wala sa sariling puri ko sa kanya.
Nakita ko pang biglang namula ang leeg niya. Siguro di niya inaasahan na magbibigay ako sa kanya ng compliment. Pero wala na dahil di ko na po pwedeng bawiin. Nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Ako naman nakatingin lang sa kanya habang nagluluto siya. Nagsayang ako ng kanin namin. Lumabas naman si Drew dahil nag-iihaw daw siya ng isda. Sumunod naman ako sa kanya. Kahit sa pagpapaapoy ng uling magaling siya. Habang binabantay namin ang isdang iniihaw niya, umiinom ako ng buko na kinuha niya mula sa puno sa tabi ng bahay. Palagi ka bang nandito? Pumupunta dito? Di ko napigilang di tanong sa kanya. Every year. Sagot niya sa akin bago niya biniligtad ang isda. San ka natuto magluto? Tanong ko pa ulit sa kanya. Dito. Matipid na sagot niya sa akin. Wala ba iba nakatira dito? Wala, pero meron sa kabilang isla. Doon nakatira yung naglilinis dito. Sagot niya sa akin. Okay, tayong nasabi ko. Para kami nagko-question and answer portion, pero mabuti na rin ganito dahil may mga nalalaman ako tungkol sa kanya. Ngayon, para siyang isang normal na tao. Di mo siya makikita bilang isang chairman or CEO. Tapos na, kain na tayo? Nakangiti pa siya habang nagsasalita siya. Drew, tawag ko sa kanya. Why? Aminin mo nga sa akin na engkanto ka ba? Tanong ko sa kanya. What's engkanto? Nagtataka pang tanong niya sa akin. Nabati ka ba? Tanong ko pa ulit sa kanya. What are you talking about? Hindi ko talaga alam ang mga sinasabi mo. Tanong niya sa akin. Kasi parang namaligno ka. Ang bait mo kasi eh. Sabi ko pa sa kanya. Baka ikaw, kung ano-ano kasing mga sinasabi mo eh. Ano bang mas gusto mo, mabait ako o masama ako sa'yo? Tanong niya sa akin. Masama, sagot ko sa kanya. Why? Dahil pag naging mabait ka, baka mahalin kita at baka maghangad na ako. Baka hilingin kong puso mo at di mo naman kaya ibigay sa akin. Gusto ko isatinig sa kanya pero mas pinili kong sarili na lamang. Mas gusto ko lang. Sagot ko sa kanya at naunang pumasok sa loob ng bahay. I don't believe you. Biglang sabi niya. Eh di doon kung ayaw mo. You know what? Nagiging suplada ka na talaga ngayon. Ikaw ang bukod tayong gumaganito sa akin. Natatawang saad niya. Bakit nga ba? Dapat masama ka sa akin kasi diba galit ka? Galit ka sa akin dahil sa perang di ko na ibalik sa'yo kaya please lang, maging masama ka na lang sa akin. Bugbugin mo ko at pahirapan mo ko. Mas matatanggap ko pa yun kaysa nagiging mabait ka eh. Saad ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Be mine, Carolina. Sabi niya sa akin. Sa'yo lang naman ako eh. Diba ang sabi mo sa akin pag-aari mo ko at ikaw magdedesisyon sa magiging buhay ko? Sagot ko sa kanya. May gusto. Ani niya sa akin, hindi ko naman naintindihan. Ano sabi mo? Ang sabi ko, kumain na tayo. Sagot niya, tanagan ng kanin ng plato ko. Di na ako nagsalita at kumain na nga lang ako. Naging magana akong kumain dahil masarap ang pagkain. Iba talaga pag fresh ang isda. Napatigil akong bigla dahil nahuli ko siya nakatingin sa akin. Bigla ako nahiya. Nasabi ko na ba sa'yo maganda ka? Bigla akong nabulunan sa narinig ko. Mabilis naman niya akong dinaluhan. Nabigla kasi ako at di ko inaasahan na pupurihin niya ako. Are you okay? Tanong niya sa akin. Drew, pwede bang bumalik ka na lang sa dating ikaw? Di talaga ako sanay na mabait ka eh. Hiling ko sa kanya. Okay. Malamig na sagot na sa akin pero bigla na lang niya akong siniil na isang mapusok na halik sa labi. Wala sa sariling tinugon ko ang halik niya hanggang di ko na malay na tuluyan na ako nadadala. Pero na mahimasmasan ako'y mabilis ko siyang naitulak. Kaya nakita kong nagtataka siya sa ginawa ko. Kumain na tayo, gutom pa ako? Sabi sa kanya at umiwas ako ng tingin. Okay, mi vida? Nakangiting sagot niya sa akin. Anong mi vida? Tanong ko sa kanya dahil ibang language na naman ang sinasabi. Secret, mi vida? Nakangiti pa rin sagot niya sa akin. Wala akong phone kahit di ko rin malaman ang mga ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Bahala nga siya. Mukha pa siyang natutuwa. Siguro nga pinagtitripan talaga niya ako ngayon. Na matapos kaming kumain, ako na naglinis at nagligpit ng mga pinagkainan namin at dito rin sa kusina. Na matapos ako, hinanap kagad siya ng mga mata ko paglabas ko sa kusina. Di ko alam kung nasan siya. Umakit na lamang ako ng silid namin. Nagsipilyo ako ng ngipin at naligo ulit ako dahil amoy usok ako. Paglabas ko sa banyo, nakaupo na siya sa may kama at nakatingin sa akin. Bigla ako nailang dahil nakabalot lang katawan ko ng towel. Naglakad ako papunta sa maleta para kumuha ng damit ko. Yumuko ako para maghanap pero nang tumayo na ako, bigla na lang niya akong niyakap.
Mahabang katahimikan ang namayani sa aming dalawa hanggang humarap ako sa kanya. Walang kahit anong salitang lumalabas sa mga bibig namin. Nagkatitigan kami hanggang sa naglapat ng mga labi namin. He is kissing me soft and gently, na parang pinakaiingatan niya ako. I tried my best not to claim you, pero di ko kayang pigilan ng sarili ko. Gusto kitang pwersahin pero hindi ko na kaya. As much as possible, gusto kong ibigay mo sa akin ang sarili mo. Nagampanan mo ang obligasyon mo na hindi kita kailangang sabihan. Pero sa tingin ko, malabo na. Kusame akong papaligayahin dahil alam kong kinamumuyan mo ko. Sabi niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Inaasahan kong gagalawin niya ako dahil yumuko siya. Pero pinulot lang pala niya ang towel at binulot niya ulit ang katawan ko. Akmang papasok siya ng banyo nang pigilan ko siya. I'm sorry. Di ko si alam ang dapat kong gawin. Di ko kasi alam kung kaya ba kitang isatisfy sa kama. Kasi alam ko di ko kayang ibigay sa iyo ang ibinibigay ng mga babae mo. Hindi ako katulad nila. Hindi ako magaling. Kaya kung gusto mo akong angkinin gawin mo at kusa ako magpapaubaya sa iyo. Dahil yun naman talaga ang obligasyon ko sa iyo eh. Sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya at tuluyan pumasok sa loob ng banyo. Naiwan ako nakatayo hawak ang towel. Totoong hindi ko kayang hilain siya o sabihan siya na galawin niya ako. Di naman sa ayaw ko at di rin naman sa gusto ko. Kahit ako'y naguguluhan din sa sarili ko. Nanatili ako nakatayo dito at di ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Hanggang nakalabas na siya ay nakatayo pa rin ako at talagang hinihintay ko siya. What happened? Tanong niya sa akin. Di ako sumagot at dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Inalis ko rin ang towel sa katawan ko. Alam ko nakakayatong ginagawa ko pero kailangan ko itong gawin. Naglalakad ako nakahubad papalapit sa kanya. What are you doing? Tanong niya sa akin. Tumingkad ako, tinalikan ko siya sa labi. Alam ko na nabigla siya kaya nakatayo pa rin siya at di siya tumutugon. Ginalaw ko ang labi ko para palalimin ang halika naming dalawa. At sa wakas, tumugon na siya. Nasa bewang ko na ang dalawa niyang kamay. Are you sure about this? Tanong niya sa akin habang mapungay ang mga mata niya. Yeah, I cannot promise you that I can be gentle. I love rough. Kaya kahit may sugat ka, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sad niya sa akin. Basta't siguraduhin mo lang na hindi dudugo ang tahi ko. Sagot ko sa kanya. Di ko rin alam kung saan nanggaling ang naging sagot ko sa kanya. Okay. Nakangiting sabi niya at hinalikan na niya ako sa labi. Sinabayan ko ang bawat galon ng labi niya hanggang sa nakuha ko na ang tamang timing at nakakasabay na ako sa kanya. Babaliwin kita at sisiguraduhin ko na hindi ka na maghahanap pa ng iba. Paminsan-minsan sinisilip kong sugat ko, laking pasalamat ko dahil nakikisama to at di naman dumugo. Nang alisin ni Drew ang towel na nakapulupot sa bewang niya, hindi ko napigilan nakabahan ulit. Kaya pumikit ako dahil nahihiya ako but he wants to play with you. Dagdag pa niya, just do whatever you want and stop teasing me. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nang dumilat ako'y nakangiti lamang siya sa akin. Kaya napangiti na lang din ako. Ewan ko ba, ang ganda kasi ng ngiti niya at mas naging gwapo pa siya. Hindi pa yata kami mabot ng 5 minuto natapos na kaming pareho. I really want more, aniya sa akin. Makakilos pa naman ako pagkatapos ito, di ba? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. We'll see. Nakangising sagot niya sa akin. Good morning, mi vida. Narinig kong buntong hinayin sa tenga ko ni Drew. Naratili ako nakapikit at pinipigilan kong sarili kong tumawa dahil kinikiliti niya ako. Panay rin halik niya sa buong mukha ko hanggang sa nakarating siya sa dibdib ko. Kakaiba ang araw na to. Kahit masakit ang buo kong katawan, parang ang gaan lang ng pakiramdam ko. Hindi ko rin matukoy pero komportable at masaya ako. Naimulat ko ang mga mata ko, gwapo niyang mukha ang nakikita ko. Pakiramdam ko nasa isang panaginip ako ngayon. Panaginip na masaya at may totoong nagmamahal sa akin. Ibang-iba to sa mga nangyari sa akin na kasama ko siya. Kung sakaling panaginip nga ito ay sana hindi ako gumising pa. Ayoko mang aminin pero mas gusto ko talagang ganito kami, na may nahon bawat isa't nagkakaintindihan. How's your feeling? Tanong niya sa akin habang magandang ngiti sa labi niya. Masakit ang katawan ko? Sagot ko sa kanya dahil yun naman ang totoo. Hindi ko kasi alam kung anong oras na kami natulog dalawa. Para kasing wala siyang balak tumigil. Ito ang unang beses na umabot kami ng ilang rounds. Dati kasi isa lang. At iniiwan niya ako agad dahil maghahanap siya ng babaeng mas magaling sa akin. Dahil ano nga bang alam ko sa pagpapaligaya sa kanya. Pero kagabi may mga ginawa ako na hindi ko inaakala. At dahil yon sa mga tinuro niya. Ngayon tinanggap ko ng lahat. Tinanggap ko na kailangan kong matuto. Dahil yun ang obligasyon ko sa buhay niya. Sorry, mi vida.
Aniya sa akin at tinilikan niya ako. Nagugutom ako, sabi ko sa kanya. Okay, kukuha lang ako ng food sa baba. Sama na lang ako sa'yo, saad ko sa kanya. But you're still sore. Pwede mo naman akong buhatin, di ba? Tanong ko sa kanya. Okay, mi vida. Sorry kung nakakapapa ako but I will try my best na maging okay tayong dalawa. Promise magbabago na ako. Biglang sabi niya sa akin, huwag kang mangako sa akin. Mas gusto kong iparamdam mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin at binuhat niya ako. Habang pababa kami, hindi ko maiwasan hindi siya titigan. Napangiti naman ako. Mas gusto kong magsimula kami ng ganito. Gusto kong sumabay na lang sa daloy ng kung ano man na meron kami dahil masakit kapag di naman natupad ang pangako at yun ang iniiwasan ko. Ayoko may pinanghahawakan ako dahil baka sa huli, ako lang rin masasaktan kapag hinayaan kong sarili ko na umasa sa kanya. Kailangan kong isipin na maraming hindi pabor sa amin at baka maghiwalay din kami kapag natuloy na ang kasal nila ni Lucille. Kumain kami, todo asikaso siya sa akin. Ngayon ko napatunayan may good side din talaga siya, na di naman pala siya ganon kawalang puso sa akin. Pagkatapos namin kumain, siya na rin ang nagpaligo sa akin. Medyo nahiya pa ako pero sadyang mapilit talaga siya. Pinainom niya rin ako ng painkillers. Siguro ngayon pwede na ako mag-apply na boyfriend mo. Biglang sabi niya sa akin. Ha? Reaksyon ko kahit malinaw ko namang narinig ang sinabi niya. Nothing. Nakangiting sagot niya habang nilalagyan ng gamot ang sugat ko. Anong sabi mo, boyfriend? Tanong ko sa kanya. Wala akong sinasabi. Bakit gusto mo ako maging boyfriend? Nakangising tanong niya sa akin na para bang inaasar niya ako. Hindi na ako pwedeng mag-boyfriend. Sagot ko sa kanya. Why? Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Kasi may asawa na ako. Baka magwala sa galit ang asawa ko kapag... Ouch! Napahiyaw ako dahil biglang dumiin ang cotton sa sugat ko. Sorry, mi vida. Nagulat kasi ako sa naging sagot mo eh. Namumula na ang leeg at ang mukha niya. Bakit? May mali ba sa sagot ko? Kunwari pang tanong ko sa kanya. Pero lihim akong natutuwa sa kanya. Wala naman. Nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. Kinikilig ka lang yata eh. Natatawang sabi ko pa sa kanya. Yeah, kinikilig nga ako. Sagot niya sa akin kaya tumigil ako sa pagtawa. Di ko naman inaasahan ganito siya ka-straightforward na tao. Di man lang niya tinago na kinikilig siya. Paano na ako magsasalita nito? Ano na ang dapat kong sabihin? Tapos tong puso ko bigla na namang bumilis ang tibok. Tapos yung tiyan ko pa parang may mga naglili parang mga paru-paro. Okay na ba? Tanong ko sa kanya para makalayo na ako sa kanya dahil natatakot akong baka marinig niya ang tibok ng puso ko. Yeah, sagot niya sa akin at niligpit na niya ang medicine kit. Gusto kong pumunta sa baba, sabi ko sa kanya. Can we stay here all day? Tanong niya sa akin habang mapungay na naman ang mga mata niya. I am still sore pa at super sakit ng katawan ko. Sabi ko sa kanya pero nahihiya ako dahil alam ko na kaagad ang ibig niyang sabihin. Sorry kasi masyado ako nasabik sa'yo. Shit! Hindi talaga ako sanay sa mga lumalabas sa bibig niya. Nagiging normal na yata sa kanyang salitang sorry. Hindi ko na lang pinansin dahil baka mausog pa. Bigla siyang lumapit sa akin at di ko na napaghandaan ang sunod niyang ginawa. He claimed my lips at nagpapaubaya naman ako. Hindi ko alam kung ano nga bang mahikang ginagamit niya para mapasunod niya ako ng ganito. Dumalim at tumagal ng ilang minuto ang naging halika namin. Laking pasasalamat ko dahil tumagal ng ilang minuto, tumigil na siya. Bumaba kaming dalawa. Umupo siya sa duyan habang nasa kandungan niya ako. Kahit na matindi ang sikat ng araw, maganda pa rin pagmasdan ng dagat. Gusto ko rin na subukan maligo pero hindi ko naman magawa. Kaya nakontento na lamang akong pagmasdan ito ngayon. Sana sa mga susunod na araw, nandito pa rin kami. At sana magaling ng sugat ko. Alam mo ba ang dahilan kung ba't ko gusto dito? Biglang tanong niya sa akin. Bakit? Dahil payapa, walang pressure. Hindi ko kailangan maging magaling sa paningin ng daddy ko. All my life, kinakailangan kong patunayan ng sarili ko sa kanya. May lungkot sa mata niya at tono ng pananalita niya. At ngayon nagkaproblema ka pa dahil sa akin? Dahil sa pamilya ko. Sad ko sa kanya. Let's not talk about it. Sabi niya sa akin. Okay, sagot ko naman sa kanya. Kahit ako nais ko ring iwan ng mga nangyari doon sa Maynila. Kaya kami nandito para mag-relax at di para magpaka-stress. Hindi ko na malayan nakatulog na pala ako sa bisig niya. Nagising ako dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Para masarap magtinola ngayon, saad ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Mas masarap pag may kayakap, bulong niya sa akin.
Oo na po, yayakapin kita mamaya. Sa ngayon magluluto muna tayo, saad ko sa kanya. Parang gusto kong sabunutan ng sarili ko dahil naging normal na rin talaga sa akin na magsalita ng mga ganito sa kanya. Okay, mi vida? Aniya, tinalikan niya ako sa pisngi. Drew, ano bang ibig sabihin ng mi vida? Tanong ko sa kanya dahil palagi ng mi vida ang sinasabi niya. Secret, mi vida? Nakangiting sabi niya sabay halik sa labi ko. Di ka pwedeng humalik sa lips ko kapag di mo sinabi sa akin ang meaning ng mi vida. Parang bata pang sabi ko sa kanya. Malalaman mo rin pagbalik natin sa Maynila, sabi niya. Okay, pagbalik na lang din natin ka po pwedeng mag-kiss. Saad ko rin sa kanya. Hindi ako papayag. Natatawa pang sabi niya sa akin. Nakakainis ka talaga. Te amo, sabi niya na ikinatulala ko, pero agad din ako nakabawi. Magluluto na muna ako, sabi ko sa kanya at mabilis akong bumaba papunta sa kusina na para bang di ko alam ang ibig sabihin ng sinabi niya. Para kong atakihin sa puso. Alam kong ibig sabihin ng te amo, kaya natakot ako. Di siya pwede magsalita na lang ng mga ganun sa akin dahil baka maniwala ako at nakakatakot yun. Di ako makapag-focus sa pagluluto dahil bigla na lang bumalik sa isipan ko ang sinabi niya sa akin. Parang silang plakang paulit-ulit nagpe-play ang salitang te amo. Te amo, te amo. Tama na, please. Sigaw ko sabay takip ko sa tenga ko. What happened? Are you okay? Natatarantang tanong niya sa akin. Takot ako. Wala sa sariling saad ko sa kanya. Saan ka takot? Tanong niya sa akin. Takot ako. Takot akong mahalin ka? Parang naiiyak pang sabi ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa akin. Hindi lang ikaw ang natatakot. Natatakot din ako sa sarili ko. Natatakot din ako na mahalin ka kasi binabago mo ako na hindi ko namamalayan. Takot ako na baka mas mahigpit na ako at maging mas masma ako kapag tuluyan kang naging akin. Sabi niya sa akin. Ramdam kong bawat salitang binibigkas niya. Kaya tingin ko nagbago na talaga siya at tingin ko walang masama kung maging tunay kaming mag-asawa. Kaya hayaan na lang natin. Huwag tayong magmadali. Sundin natin kung ano nasa kontrato mo. Sa kung anong kasunduan na gusto mo noon. Kung sakali mang dumating ang araw na mahalin na natin isa't isa, sana maging masaya tayong dalawa. Mahinahon pang sabi ko sa kanya. You're right. Pero sana magtiwala ka sa akin. Wala akong balak bitawan ka, Carolina. You're mine at di kita ibibigay sa ibang lalaki. Sabi niya sa akin. Wala naman akong ibang gusto kundi itrato mo ko bilang tao. Na kahit papaano irespeto mo ko. Kaya ko manatili sa tabi mo habang buhay kahit na hindi mo ako mahalin. Basta tratuhin mo lang ako ng tama. Saad ko rin sa kanya. Totoo mga sinabi ko. Dahil pag mamay-aring na ako, tingin ko kaya ko siyang samahan. Basta tama lang ang pagtrato niya sa akin. Stay by my side, mi vida. And yes, I will treat you better. Sabi niya sa akin. Opo. Nakangiting sabi ko sa kanya at kinurot ko ang pisngi niya dahil para siya naging bata. Bigla siya naging cute sa paningin ko. Bumalik na ako sa pagluluto para makakain na kami. Malamig kasi talaga ang panahon eh. Lalo na hindi pa rin tumitilang ulan sa labas. Kaya't masarap humigop ng mainit na sabaw. At nang matapos na ako, sabay na kaming kumain. Ang dami niyang kinain kaya't masaya ako na nagustuhan niya ang luto ko para sa kanya. Drew, pwede ba akong humiling sa'yo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. What is it, mi vida? Tanong niya sa akin. Pwede ba nasa condo mo na lang ko tumira? Nakayokong tanong ko sa kanya. Okay, no problem. Sagot niya sa akin. Napangiti ako na ng bilis niyang kausap. Hanggat kaya ko gusto kong iwasan ng parents at mga kapatid niya. Ayoko ng gulo lalo pat alam kong ayaw nila sa akin. Kaya ako na nang mag-adjust para na rin sa ikabubuti ko. Masayang natapos ang dinner namin at sabay kaming umakyat sa salid namin para magpahinga na. Nakaiga na ako sa kama namin habang siya'y umiinom pa ng alak. Matutulog na ako, sabi ko sa kanya. Okay, mi vida? Sagot niya sa akin at tinalakan ako sa labi. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong sa kanya. Dahil alas 9 na ng gabi. Ubusin ko lang to ha? Sagot niya sa akin. Sige, good night. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Kakapikit ko lang pero naramdaman ko na humiga siya sa tabi ko. Niyakap niya ako kaya't yumakap na rin ako sa kanya. Ang bango niya talaga. Ito yung amoy na hindi ka magsasawang amoyin. Minsan naiisip ko, may babae na kaya siyang nakatabi sa kama na hindi siya na nagsisex? Na maliban sa akin. Siguro marami na at di na siguro niya mabilang. Gustuin ko mang tanungin, mas minabuting wag na lang. Baka masaktan pa ako sa sagot niya.
Ang mga ganong bagay hindi na dapat inuungkat o tinatanong pa dahil parte na yon na nakaraan niya at alam kong marami pa magiging parte sa hinaharap. Gustuhin ko mang ako lang alam kong malabo. Totoo man o hindi yung pinapakita niya sa akin ngayon, dapat bukas pa rin ako sa posibilidad na asawa lang niya ako dahil pinambayad ako sa kanya. At di dahil sa naging asawa niya ako dahil mahal niya ako. Ang bango mo. Bulong niya sa tenga ko na pumutol sa mga iniisip ko. Matulog na tayo. Sagot ko sa kanya. Hindi ba talaga pwede? Tanong pa niya sa akin habang inaamoy ang buhok ko. Inaantok na ako eh. Mahinang sabi ko pa sa kanya. Nilalamig ako. Aniya pa sa akin, kaya naman natawa na ako. Magkumot ka na lang at yayakapin na lang kita. Sagot ko sa kanya pero hindi sapat ang yakap. Sagot pa naman niya sa akin. How about this? Tanong ko sa kanya at tinalikan ko siya. Mabilis din talaga ang response niya sa akin dahil natagpuan kong sarili kong nakikipaghalikan na sa kanya. Hanggang naramdaman ko ang kamay niyang pumasok sa loob ng damit ko. Masakit pa. Paalala ko sa kanya. I know, mi vida. Sagot pa niya sa akin. Tumigil naman siya, tinalikan ako sa noo. Alam kong sobrang nagpipigil siya na angkinin ako. Ramdam na ramdam kong sandata niyang tumutusok sa akin. Alam ko na naaapektuhan na ako pero kailangan kong labanan ang karupukan ko. Pagbibigyan ko siya kapag okay na ako. Talaga ba, Carolina? Mukhang nagustuhan mo ang ginagawa niya sa'yo ah. Tanong sa akin ng kontrabida kong sarili. Kesa mainis sa sarili ko, pumikit na lang ako para matulog. Mas kailangan kong pahinga para mas mabilis maghilom ang sugat ko. Pati na rin nasa pagitan ng hita ko. Lumipas sa 5 araw, naging maayos ang pagkasama namin ni Drew dito sa isla. Naging sweet siya sa akin at sobrang maalaga siya, kaya't mabilis din naghilom ang sugat ko. Masaya ako dahil magaling na to at nakakakilos na ako na maayos. Pwede na ako maligo sa dagat. Masayang sabi ko sa kanya pero bigla rin akong nalungkot. Ba't parang malungkot ka? Tanong sa akin ni Drew. Bakit naman ako magiging masaya? Parang batang tanong ko sa kanya. Di ba gusto mong maligo sa dagat? Tanong pa niya sa akin. Oo, pero matutuwa ba ako kung hindi naman ako marunong lumangoy? Naiinis pang sabi ko sa kanya. Di ba may swimming pool sa bahay ninyo? Pati ka marunong lumangoy? Tanong niya sa akin na halatang nagtataka. Dahil takot na akong sumubok ulit. Muntik kasi ako malunod noon. Malungkot na kwento ko pa sa kanya. Okay, hindi na lang tayo maliligo. Gusto kong subukan kahit isang beses lang. Di mo naman ako bibitawan, di ba? Tanong ko sa kanya. You're safe with me. Sagot niya, tinawakan niya ang kamay ko. Hawak kamay kaming dalawa at sabay kaming naglalakad sa puting buhangin papunta sa may tubig. Habang papalapit kami ng papalapit, parang nanghihina ang mga tuhod ko. Kaya napatigil ako. Relax, I'm here. Sabi niya sa akin. Huminga ako na malalim bago ko lumusong sa may tubig. Ang kaba ko ay napalitan ng saya. Sa wakas, naranasan ko na ulit lumusong sa tubig nang di natatakot. Thank you, Drew. Malambing na sabi ko sa kanya. Shit, kailan ka pa naging malambing? Ngayon lang, masaya kasi ako eh. Sobrang saya ko. Nakangiting sagot ko sa kanya at ako pa mismong humalik sa labi niya. Hapon na ngayon at palubog na ang araw. Siguro kung may photographer lang maganda siguro ang pictures naming dalawa. Kissing while waiting for the sunset. I love your lips and I want to claim you here. Sabi niya pa sa akin. Do whatever you want. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Bilang lihim mong asawa. Sabi ko pa sa kanya. Tumingin siya sa akin at mas sinapit pa niya ako papalapit sa kanya. Nakayakap ako sa leg niya habang nasa bewang ko ang braso niya. Nakakulong ako sa bisig niya habang nakalubog kaming dalawa sa tubig. Mi vida, te amo? Sabi niya sa akin at hinalikan niya akong mabilis ko namang tinagon. Mahal din kita, Drew. Buong tapang pang sabi ko sa kanya. You love me? Parang di makapaniwalang tanong sa akin. Opo, mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero gumising na lang ako kaninang mahal na kita. Pag-amin ko sa kanya. Shit, I love you, Carolina. Aniya sa akin. Wala kami sinayang na oras dahil naging agresibo ang galaw ng mga labi namin hanggang naramdaman ko ang pagtanggal niya sa tali ng bikini ko. Magsimula na tayo? Nangaakit na bulong niya sa tenga ko. Opo, magsimula na para makarami. Pabiro pang sabi ko sa kanya. Isipin mo na lang honeymoon natin ngayon, mi vida. Ngayong tuluyan ng gumaling ang sugat mo, hindi na ako magpipigil pang angkinin ka sa paraang gusto ko. Sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya, hindi ko mapigilan ang sarili kong umiyak.
Hindi ko lang kasi inaasahan na may pa-honeymoon pa siyang nalalaman. Samantarang ng mga nakaraan, pinipilit pa niya ako sa bagay na to. At masama talagang ugali niya sa akin. Shh! Don't cry. Alam ko naging malupit ako sa'yo. Hayaan mo akong bumawi this time. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Bumawi ka sa akin kung talagang mahal mo ko. Hindi mo na ako sasaktan pa? Parang batang sabi ko sa kanya. I will. Nakangiting sagot niya sa akin. Promise me. Alam ko sinabi kong ayoko ng mga pangako, pero gusto kong ako lang. Ako lang ang kinin mo. Alam ko na hindi pa ako ganun kagaling pero turuan mo ko. Turuan mo ko ng mga dapat kong gawin para mapaligaya kita. Okay lang naman siguro ang kinin kita na akin, di ba? Saad ko sa kanya. From now on, I'm yours. Sa'yo lang ako, mi vida. Promise ikaw lang. Wala na akong ang kining iba kundi ikaw lang. Sagot naman niya sa akin. Thank you, love. Malambing pang sabi ko sa kanya at mas idiniin ang sarili ko sa kanya. Napahiyaw ako dahil narating ko na ulit ang paraiso at ramdam ko rin ganun siya. Binuhat niya ako papasok sa loob ng bahay at nakalimutan namin kumain dahil sobrang busy kami isatisfy ang isa't isa. Hating gabi na pero ito kami, patuloy sa ginagawa dito sa may veranda ng silid niya. Alam kong sasakit na naman katawan ko bukas pero di ko rin siya kayang awatin. Grabe ang stamina niya. Pagdating sa ganun, talagang handa siya sa laban ngayon. Epekto siguro ng ilang araw na pagpipigil niya. Ngayon ko rin napatunayan kung gaano ko karupok at sa tingin ko, magiging ganito na ako pagdating sa kanya. Ang lahat ng to hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na sa maikling araw mamahalin ko na siya. Minahal ko siya dahil nakita ko kung paano niya ako asikasuhin at alagaan. Kaya itong puso ko hindi ko na kayang pigilan pa. At ang pagmamahal kong ito ang gagamitin ko. Gagamitin ko para lisan ang mga galit sa puso ko at sana magtagumpay ako kasi ayoko nang bumalik pa siya sa dati. Ayoko maging malamig ulit siya sa akin. Bibigay ko sa kanya ang tunay na pagmamahal at sana ganoon din siya sa akin. Susugal ako kahit alam kong walang kasiguraduhan. Drew, inaantok na ako? Sabi ko sa kanya. Okay, mi vida, last na to. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Ilang last na ba yan? Kasi hanggang ngayon di ka pa tapos eh. Inaantok pang sabi ko sa kanya. Sinusulit ko lang honeymoon natin dahil babalik na tayo bukas sa Maynila. Sabi pa niya sa akin. Bukas na tayo babalik? Tanong ko pa sa kanya. Yeah, may urgent meeting kasi ako sa company eh. Sagot niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Kinakabahan ako dahil di ko alam kung naghihintay sa akin sa pagbabalik namin sa Maynila. Pero hinihiling ko pa rin maging bubuti sa akin ng tadhana na sana tuloy-tuloy kami maging masaya ni Drew.